Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigugman natong mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran. Kumusta ka mo? Today is Wednesday, 26 of June. Kumusta nga itong mga suking tingpaminaw sa walo ka mga lungsod sa nasasakupan sa Island Paradise of Biliran. Ang atong panahon, although walang LPA, maulan. Ayaw ka mo pag pinaulan. Ha? Always protect yourself by bringing payong, kalo, o unsa pamandiha nga makaproteher sa atong lawas. Kay
delikado na magkasakit, magkasipon, magkamayada ubo o hilanat. Kaya nga, importante nga always protect ourselves. Lisel Osabel, happy good morning po, sir. Yeah, good morning po sa imo, Lisel Osabel. Bueno, ang atong, congratulations di ay sa atong Kapitolyo, sa atong provincial government of Biliran. You know, ang probinsya sa Biliran ay palaki ng palaki. It's being nagtitikad ako for being awarded in Malacanang as the only province, the only province in the whole of the Philippines for Galing Pook Award for this year 2024 by the DSWD Central Office. So congratulations kang Governor Gerard Espina, Governor Gerard Espina, for personally presented and discussed the various programs of the province to former Mayor and Secretary Mel Sarmiento, the chairman of the Galing Pook Award. So congratulations. Nakabalo naman kita kang Governor Gerard Espina. How impressive. He talks, he discussed the various programs of the provincial government. Nandyan yung peace and order, importante. We are generally peaceful. Kaya nga pinagmamayabang ni Governor Gerard Espina in the entire sa lahat ng mga probinsya, ang province of Biliran is very peaceful. In fact, nagkamayada nga ni Katitirok si Lieutenant Colonel Charlie Saclot, Commanding Officer of the Army's 93rd IB, na ang Biliran is always generally peaceful. Last June 24, nag-request si Lieutenant Colonel Charlie Saclot sa Sangguniang Panlalawigan to pass a resolution declaring the province of Biliran under stable internal peace and security. See? So, nag-present po si Governor sa mga programs sa PSWD. Maraming mga programa dyan sa Provincial Environment and Natural Resources. He also presented the agriculture. Importante ng agriculture because when we talk about nutrition, one of the departments is Department of Agriculture. He talks about na magtanom kita. We have so many various na mga seedlings diya sa atong mga provincial agriculturist. And so many things. Diya sa kuan, sa veterinary, tanan. All the various programs of the provincial government, tanan. So very nice, very good. It is very impressive. Dito mismo sa Malacanang, baga kung panganad to si Governor na wala parang kodigo, very nice, Okay, ang takna, 12 minutos ang nakalabay sa alas 11. Si Lieutenant Colonel Charlie Saclot, Commanding Officer of the Army's 93rd IB, suggested during the Joint Council's meeting sa PPOC, PADAC, PTF, LCAC, LCPC, and LCAT, WAWC, on June 24 to pass a resolution declaring the province of Biliran under the stable internal peace and security. The move is based on the recent report of his unit showing the province as generally peaceful, as with no recorded related incident on insurgency. Walang insurgency, walang NPA, walang kung ano-ano ng mga insurgents din sa atong probinsya sa Biliran. He also urged the passage of similar resolution to the Sangguniang Panlalawigan of Biliran. I remember before 1997, I came here in the province. Very peaceful. Mamingaw gud talaga.
And ang mga vehicles maiihap padto nimo. Ang mga behikulo, pero karon you can observe na daghan ng behikulo entering the province, going out of the province. Ang mga dagko ng mga sakyanan, nga mga pangkargo, pangkargo, they bring products inside the province and they also get out of the province. Saklot announced that Biliran will be the first province, primero nga probinsya din sa Region 8, that will be declared with stable internal peace and security status. Nindot gad kini mga kaigalaan. So, there you are. Nakikita na to ang mga developments din sa atong probinsya sa Biliran. Well, makakaanak kong lang maiingon na come here to province of Biliran. You know, karon it's still summer pa, papadayong pagyapon ng enrollment, come to the province of Biliran and witness the good sights dito. This is a tourism site. This is already declared as declared na kini nga balaod nga this is an tourist destination sites. Makita ka mo din maraming mga waterfalls. Waterfalls, kadadagan ng mga waterfalls. Ang mga beaches nindot din sa atong probinsya. So we are very proud nga kita, mga taga-Biliran, nga very peaceful pagod. Walay angay nga kahadlukan, nga mga kagubot, nga mga kung ano-ano pa. So, that's it. Congratulations lagi kang Governor Gerard Espina. Okay, ang atong takna, 17 minutos ang nakalabay sa alas 11. Ug nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulumaron, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Okay, Power Rate Advisory for June 2024 billing. Wow! Ang kuryente, tinuod good nga mahal ang baraydanan sa kuryente. Maski asa, walang barato. All are increasing. At dunay pagtaas nga 1.84 per kilowatt hour nga bayro nun sa kuryente karon nga bulan. Wow, taging-ting na pud kini ang atong mga konsumidor. Kini nga pagtaas sa generation charge tungod sa maong rason. Una, grid alerts transmission. Ang NGCP nagpagawas og yellow o red alerts tungod sa kakulangan sa supply sa kuryente nga nagkinahanglan sa paggamit sa ancillary services og nagresulta sa mas taas nga ancillary charges nagtaas. Una tong rason grid alerts transmission. Ang NGCP nagpagawas og yellow o red alerts tungod sa kakulangan sa supply sa kuryente. Nga nagkinahanglan sa paggamit sa ancillary services ug nagresulta sa mas mataas nga ancillary charges. Ikaduha nga rason, pagtaas sa demand. Kaya nagtitikada ko man lagi ng probinsya, nagtitikataas ang demand sa generation. Ang taas nga heat index nagresulta sa mas taas nga demand sa kuryente. Nga kinahanglan mo palit. Mo palit ay isa pa. Mupalit ang biliko gikan sa wholesome electricity spot market. Diin taas ang presyo matagting init. Gikan sa 13.19 sa ning labay nga bulan, ang effective rate sa bulan sa Hunyo, June, anaa sa 15.428 per kilowatt hour. Wow! Oo. Alang sa kasayuran sa dagan sa lamat. Okay. So this is it, the residential rate breakdown. Kadaghan kini.
increase, decrease of rate components. So, nagkamayada pagtaas sa 1.84 per kilowatt hour. Nga bayro nun sa kuryente. Karon nga bulan sa Hunyo, this month of June. Okay? So, hinay-hinay lang kita paggamit sa kuryente. Total, mahagkutay naman, di naman masyado nga mainit. Parongon ang unplug ang kuryente sa inyong panimalay kung dili ginagamit kay dako ang kadilikaduan sa sunog. Unplug everything kung mabaya sa balay. Kanang mga electric fan, unsa pa man nga mga gamit nato nga di kuryente, ang telebisyon, aircon, kung may aircon kamo. Kay kung pag pinandaron lang ninyo, nagsige lang og patak ang billing ninyo sa kuryente. Kung dili ging gagamit, palihog, parongon, aron iwas sunog. Parehas gapon sa tubig. Ang tubig, mag-amping kita kay, magdaginot kita sa tubig. Lalong-lalo na karon nga problema ang tubig din sa atong probinsya. Din sa Naval, isip kapital nga lungsod sa probinsya sa Biliran. Pero, the local government unit of Naval is doing something. Bumibili ng mga, malalaking tangke. Mga dagko nga mga tangke. Nga may sinusudlan nilang tubig nga kakakuhaan sa mga lumulupyo sa tubig. Everywhere, may mga sites na diya, pinamumutang. Napagani kang privately owned nga truck, dako nga truck, nagdidistribuer sa tubig. Okay. So, may mga salbay pala kaning tangke may kuan na may gripo nya ang uban pananggalon og gripo. Ayaw gad ninyo pagdauta ang kanang gihaguan sa atong gobyerno kay para lang na kanato. Kanang we are only expecting panganing mutabang pa ta nya ang bubuhaton pa ninyo inyo pang dadauton tatanggalan pa ninyo gripo. So, everywhere makikita ninyo o diya sa may lupa, kunhain pa o may mga dagko ng mga tangke. For the meantime, problema pa nato ang tubig. Pero ang source of water is not the problem. Ang pundo, ang kinahanglan, ang pundo. Kay di gud makasugakod ang water district, ang Naval Water District nato nga mupalit og tubo, mga dagko nga mga tubo. Dili pa gud sila nakakasugakod. That is why they need help sa atong local government, kung mga officials nato, kung kinsa pa man. Nag-alataga nagani og 5 million pesos ang local government gihatag dito sa water district. And I think 5 million is kulang pa. So pagdaginot lang kita usa, pag-alog-alog. Total it is being provided by the government, ang local government unit nato. Napayusa kang Margie Grace thank you sa inyong pagtabang sa atong local government unit pag-distribuer sa water. Joel Dalumpines is also watching and Tanya Vargas is also watching. Ang atong takna 25 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. So that's it. Congratulations lagi. Wow, nindot good talaga itong si Governor Gerard Espina. While nagtatrabaho ang tanan, he's also doing his best. He's doing his part, his best na kapag-serve sa iyang mga constituents din sa probinsya sa Biliran. Well, in fact, gani, according to him, he was so nervous dito sa Malacanang.
dito sa Malacanang, kay kita ang tibuok Pilipinas, sa tibuok Pilipinas, only province, we are the only province nga gitagaan og galing Pook Award for this year 2024 dito sa DSWD Central Office. Well, very good. It's very nice. Si Governor Gerard Roger Espina. Okay. So, ayaw kita pag pinauran, medyo matugnaw ng panahon. Unlike na katong previous days ba, grabe gud ang kainit. At ang heat index na niadto moabot og 40, sometimes 41, 42. Delikado gud. Pero karon ting ulan na. Ting ulan, magdala kod permi og payong. Ay, by the way, permanente maglimpyo diha sa atong mga nataran. Always put it in our minds, maglimpyo diha sa atong mga bungsaran, kay para dili pamuyan og kitikiti. You know kitikiti? It turns out to be lamok. Who knows na ang kitikiti na ito na magiging lamok carrier pala ng dengue. So kinanglang god linison, maglimpyo sa atong nataran, always permi. Ang atong Provincial Information Officer, Attorney Edgar Eganong. Hello sir, good morning to you. Okay. Siyempre, basta ingon ani nga panahon, iwas sa dengue. Maglimpyo sa atong bungsaran, nataran. In other words, gani kung may mga bakante pa mga area, limpyuhan ninyo, you plant it, magtanom, mga tanom. Kay dako ang importansya sa pagtanom. Ada man ang agriculture, ready sila to dispense mga various na mga seedlings. Magtanom ka mo didag okra, mga kamatis, ug mga utanon. Kay aron makatabang ka na nato. Magdali-dali ka pag merkado, niya, di rin nakakakinanglan magpalit og tanglad, kay may tanglad na. Di kinakinanglan magpalit og kamatis, kay may kamatis na. Isda na lang ang imong papaliton. Bueno, makakasave pa. Ug dako ang tabang sa nutrisyon kana. That is it. Okay. 4 minutos na lang og sa mag-alas 12. Ang nakalabay di ay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon. Sibya sa probinsya sa Biliran. Nag-launching na pala ang GIOWA. GIOWA. Gabay para sa inklusibong ospital at wastong alaga. GIOWA. This is one of the programs of the governor, Governor Gerard Espina. Kanaging program na naging launch na kini nga project nga GIOWA. GIOWA, GIOWA. Gabay para sa inklusibong ospital at wastong alaga. Guidance for inclusive hospital and proper care. GIOWA, emphasizing inclusivity in healthcare services, particularly in the LGBT community. So di na kamo kinanglan mga members of the LGBT, di na kinanglan kamo magproblema pa sa inyong hospital care. This is inclusive hospital and proper care. Long-term LGBT will have the right to care cards. May dana ninyo. Nag-issue na kinig ang right to care cards, which give them legal authority to make crucial medical decision for their significant and other Biliran Provincial Hospital. So again, this is one of the programs of the provincial government, the project GIOWA, gabay para sa inklusibong ospital at wastong alaga. Okay? So that is it for today. Kanang always kita mag-amping. And don't forget to pray. If we pray, all of us will pray and it will reach the heavens.
it's the only tool. Kanang may mga dito sa other provinces in Metro Manila may mga sakit-sakit dito. Let's all pray nga ipalayo lang kanang mga sakit-sakit dili maka-entrada dinhi sa atong probinsya. Oh. Come into the province of Biliran because this is a paradise of the island paradise of Biliran. This is a paradise. Maraming mga good spot dito, mga waterfalls, mga beaches. You will enjoy when you come to the province of Biliran. Bueno, dinilang nato sa temporaryo tatapos ang atong programa karong adlaw. Today is June 26. Okay. Sa ngalan sa atong Provincial Information Office kang Attorney Edrigano o sa ngalan ni Governor Gerard Spina, kini si Aldrin J. nagpapasalamat sa inyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay! I love you all! Biliranon, imong katungod